Wala kaming time na nag-away kami or nagkaroon kami ng argument. Nagkakaroon kami ng argument, but always decent. Yung may respect. Yung pag may sinabi siya, tapos may suggestion ako, oo mo, okay naman siya to enhance the scene. And siguro ang laking factor nung naniniwala siya sa akin at ang laking factor nung nire-respeto ko siya bilang creative. Kasi sometimes, nagkakaroon ng problema pagka syempre siya creative, siya yung writer. Pag hindi nasusunod yung vision niya as a creative, kung baga pumilos ka ng saliwado dahil may gusto kang gawin, problema kayo. Pero pagka nandun ka sa buong content at nire-respeto mo yung idea niya at i-execute mo yung idea niya, wala kayong magiging problema. Kaya, more than yung respeto namin bilang magkaibigan at pagkatrabaho nandun. Kaya never kami nagkaroon ng samaan ng loob. Doon sa buong isang taon, pagod kaming dalawa, oo, pero never kaming nag-away, hindi nag-usap, or hindi. Kasi lagi wala kaming choice but to work together to improve the scene. Especially nung nag-direct kasi ako, patapos na eh. Yung last stretch, lalo na yung last bubble namin, 3 months kami, hanggang sa kauli-uli ang eksena, mamayang gabi ng ere, 12 noon nag-shoot pa kami. So, yung pressure namin na parang ibigay yung magandang ending at magandang eksena sa huling araw ng 7 taon na inabangan ng mga tao, grabe yung pressure namin. Kaya nung nagkaroon kami after ng taping namin, nasa Norte kami, so pinasa na namin lahat ng edited. Naghintay na kami sa gabi, dinner, nagstay pa kami kasi may pa-preview eh. Sa Norte, may LED. So lahat ng cast nandun, kumakain kami. So sobrang pagod namin, ganito na lang kami, congrats. Sobrang ganda. So ubus talaga kami. Lalo na yung meron pa kami yung, siya kasi pagod na eh. Sabi niya, ito na, yung shortcut niya na, si Cardo dito na lang pupunta yan, tapos konting barilan, tapos ganito na, nabali siya dito. Ako naman, hindi ko ano responsibility namin as a director. Hindi. Bibigyan kita ng makapagod na tayo, tara na. Hindi ko pwedeng hayaan yung character mo na yan lang ang gagawin mo. For 7 years, binigay niya kasi, ganun siya kasi unselfish eh. So binigay niya yung moment namin lahat, siya walang moment. Sabi ko hindi, so we had to do 3 more scenes before that scene na kahit tugod na siya, para lang ma-enhance namin yung ito na yung huling takbo ni Cardo, ito na yung huling lipat niya. Wala, you just have to make him realize. Sometimes kasi when you're tired, wala na buwibigay ng katawan tao mo eh. But sometimes you just have to push them. Na ito nung kailangan makita ng tao yung huling takbo ni Cardo, huling talon niya, huling tumbling niya, huling baril niya. Bago tayo magtapos. So talagang pagod na pagod, pinasampa ko pa sa puno niya. Pinakit ko pa sa puno. So galita siya sa'yo niya. Hindi ko alam kung gano'n. Feeling ko inis. Inis na siya. Pero after naman nun talaga pa, salamat. Wala naman yun, pare. Para na kami lasing sa pagod. Yung talagang, sabi ko nga, simula Norte, nung umuwi na kami, simula Norte hanggang Manila, parang 10 minutes lang yung biyahe ko. Yung talagang pag-higa mo sa kotse. Tapos ang tagal nag-sink in, siguro it is about a week. Yung bagong ma-release na wala na. Tapos na. Kaya nga nagdadalawang isip yun. Pero, mahirap bang i-direct ang isang Coco Mart? Hindi. Actually, pag tinatanong ako, directing 2 superstars, Vice and Coco. They're superstars sa kanilang mga fields, but they listen. They listen. They want to say something, they want to do something, but they will ask it they will ask nicely. Yung parang direct, parang okay kung ganito. Eh, ako naman okay sa akin so we'll do it. So, so never ako nahirapan. Hindi ko alam dahil baka din kaibigan mo sila or alam ko rin kasi ang pakiramdam ng isang artista. So, siguro mas nag-work doon. Even sa Christmas special, dealing with yung mga leading men, siyempre lahat ng leading men nandyan, lahat ng egos nandyan. Siyempre ako pinaka-pogi lahat, gano'n yan. So pag kami prod nila nung Christmas special, kailangan masaya lang eh. Pero siyempre, pag lumalabas siya.
So after ng rehearsal, guys, alam na natin pogi kayong lahat, di ba? So siguro ito naman, gawin natin masaya. Kontento ako kung ano yung nangyayari sa akin, which is good. Kasi, di ba lagi sinasabi, walang contentment. But now, I'm really at this stage na kontento ako with my work. I'm so happy with my family, with my kids. And sabi ko ako may memorable akong na-experience nung concert ni Moira. It's not the concert. Maybe that's partly, but main part is when my daughter, my eldest daughter, always asks me, "What's your job, Papa?" Sabi ko, "I'm a director." Sabi niya, ano ginagawa ng director? So syempre, ni-explain ko sa bahay na, no, the person behind that scene is the one, syempre di maintindihan ng 6 years old yun, di ba? Hanggang sinama siya ng wife ko doon sa concert ni Moira. So first concert niya, and nakita niya ako paano nagtatrabaho. At nasa tabi ko lang siya the whole time. So sabi ko yung isa sa mga Filipinos, kasi kaya naman tayo nagpapakahirap at nagtatrabaho, it's because ako, sila yung motivation ko to give them a better future. So, yun lang yung tanging hiling. And Valentine's Day din yun, nasa Pilipinas lang kayo. Valentine's Day. Yes, dito lang kami. And then ano yung plan mo when it comes to directing? Like talagang focus ka lang ba kung many mo sa concert scene or sesegue ka lang ba sa movies, parang mag-direct ng ads? Siguro yung nag-direct ako ng Provinciano, it was my first time also to direct a teleserye, but it opened a new, parang kumbaga a new door for me, na parang, wow, parang feeling ko I can direct a film. And maybe a Netflix miniseries eventually. Yun din yung mga gusto kong gawin. And last question, challenges na encounter mo na hindi mo makalimutan while directing, direct ka? Every concert is not the same. Yung parang feeling mo, kahit naka 12 concerts ka na, sa ika-13 mo, alam ko na yung mangyayari, ina-expect ko na yan. Alam ko na magiging problema to, ganito. But meron pa lang laging may problemang darating. So, siguro, aside from the skills that I develop, it's the character that I develop also. Yung patience, yung to work under pressure, to adapt kung ano yung mga changes, and to accept. Kasi sometimes, di ba, darating ka sa point na kung ano yung na-visualize mo, pag hindi nangyayari, you get frustrated. But now, pag may changes nangyayari, okay, let's go this way. Yung nagagawa ko ng gawan ng paraan, kaysa ang problema, solution-based. So, siguro yun yung mga malaking nagtulak ko. But kung pinakamatindi ko is was the K-Brosas concert, the first artist who hired me. Although it's not my fault, but at the end of the day, you feel that it's your failure. When 90% of the LED didn't work. So, when I designed the whole concert, was parang siyang picture frame na LED na hiwa-hiwalay. So, nakikita mo yung petals, na-visualize mo yung petals, tumatawid sa lahat ng LED. Then, after the prayer, lalapit sa yung technical director mo, "Direct, I have to tell you, 10 minutes before the show, 90% of the LEDs not gonna work." Oh my God. 10 minutes. Ano sabi? Sabi ko talaga. Hindi naman kasi ako yung tipong director na nagmumura or nag-rage. Pero sobra ako nanghina. Tapos pumunta ako dun sa system. Sobra lang ako tulala, but I had to compose myself and like, kailangan may tawid natin to. So kinausap ko yung lighting director ko, kasi yung LED visual director ko, wala na siyang magagawa. Kung baga ilalabas na lang niya yung visuals sa isang LED sa gitna na maliit. Yun na lang yun, nabuti meron pa kasi pwede ko pa i-play yung VTR ko. Pero yung lahat ng elemento, wala. First concert ko, sabi ko, bakit ganito, Lord? The first concert ko pala na, kung baga first concert ko na binayaran ako director. Ganito pa yung nangyari. So sabi ko sa LD ko, si Dominic pa, Dom Gallardo, "Kuya Dom, punuan mo na lang ng ilaw. Ulagin mo na lang itong mga tao ng ilaw mo. Wala na talaga tayong magagawa." Sige. And sobrang thankful ako kay Dom noon. Talagang binomba niya ng binomba yung ilaw niya para hindi mapansin yung mga LED. So after that, hindi ako nakatulog for 3 days. I was so depressed. And it was a learning for me na
Kasi syempre, as a director, feeling ko dati, you trust lang the people, di ba? Pero nung point na yon, doon ko na inalam lahat. From then on,